mo, Zenny. Kaya pala mahina si Liray dahil may sakit siya sa puso. Paano na yan? Saan tayo kukuha ng pera ng pambayad sa operasyon niya? Hindi ko alam, Becky. Zenny, narito na si Sean. Siya yung sinasabi ko sa'yo. Sa kanya ko pinapangalagaan yung isa sa mga anak mo. Asan po si Cara? Asan po yung anak ko? Bakit hindi niyo po dala? Father, maaari bang iwan niyo muna kami? Ako nang bahalang kumausap kila Zenny. Sige, sa labas lang muna ako. Salamat, Father. Ano po bang pag-uusapan natin po? Basta ibalik niyo lang sa akin yung anak ko, okay na po. Alam ko na ang kwento mo, Zenny, na nasabi na sa akin ni Father ang lahat. Magkano nga palang gagastusin mo sa operasyon ng anak mo may sakit? Bakit niyo po tinatanong? Asan po si Cara? Zenny, may problema ako. Meron ako isang pamangkin na hindi magkaanak. Ngayon nung nakita nila yung bata ay natuwa ang mag-asawa. At inisip ko na hindi mo nababalikan ang bata kaya ibinigay ko sa kanila ang baby. Ngayon, hindi ko na sila makontak. Anong hindi na ako makontak? Imposible naman yan, kamag-anak niyo yun ah. Hindi naman ako nila pwedeng basta-basta lang ang kanilang anak ng kaibigan ko. Abay, kung ganyan ho, magdedemanda ho kami. Magdedemanda? Wala nga kayong pera pang pa-opera sa anak niyang may sakit. Ano siya, huwag niyong gawin sa akin to po. Balik niyo sa akin si Cara. Sige na, please. Zenny, kasalanan mo rin kung bakit nangyari ito. Huwag mo nang habulin si Cara. Gagastusan ko ang lahat. Ang operasyon ng anak mo, gagastusan ko yan. Isasalba natin siya at bibigyan kita ng pera para may pagpatuloy mo pag-aaral mo sa college. Itigil mo lang ang paghahabol sa kakambal ng anak mo. Siguro nga, kung hindi mo tinanggap yung inalok sa'yo dati ni Aling Sean, baka nga namatay si Lira. Kaya, tama na rin naman yung desisyon mo noon. Kasi ang kapalit naman na yung buhay ng inaanak ko. Pero, Mars, matanong ko lang. Wala ka bang planong hanapin man lang yung kakambal ni Lira? Kasi 18 years old na rin yung bata. Pero paano ko siya babawiin? Hindi ko nga alam kung anong pangalan ng pamangkin ni Aling siya na umatin sa kanya. Basta ang alam ko lang mayaman siya. Kaya ayos na lang yun sa akin. Yung alam ko na mabuti ang buhay niya. Kaya hayaan na lang natin si Cara. Huwag na natin bilhin ng buhay. Palakpakan pa ho! Kuya, pa-picture kami. Tara, picture tayo. Thank you. Thank you. Isa pa. Oh, enjoy the party, ah. I'm running food dyan. Dad! Happy birthday. Thank you, Dad. Ba't ngayon ka lang dumating? Ha? Pasensya ka na. Sinumpong kasi ng migraine yung kapatid mo eh, kaya hindi siya maiwanan ng mami mo. Hindi po makakadating si Mami dito. Yan ang malungkot. Nandito naman ako eh. Diba? Cheer up, it's your birthday. Hi, Van. Tapos na ba ang party mo? Gusto niyo mababa tayo? Kukwento ko sa inyo yung party ko. Never mind, Iha. I cannot leave your sister here. Mukha ka nang pagod. Have some rest.
na. At nakakahiya kay Kapitan na mag-iiwan tayo ng mga kalat dito. Nay naman ang sabi ko naman ho kasi sa inyo, huwag na tayong mag-party. Ayan tuloy, napagod na kayo, tapos nahasil pa kayo, napagastos pa kayo. Okay lang yun. Minsan ka lang magdedebo, kaya okay lang to na ginawa natin ito. Nay naman, naku, ako na nga mag-aayos nito. Oy! Ano ba yan? Ano yung ginagawa mo? Bitawan mo yan, bitawan mo yan. Birthday na birthday mo, hindi ka pwedeng gumawa ng kahit na ano. Pabayaan mo na kami ng ninang Becky mo, kaya na namin to. Umuwi ka na. Nay, okay lang ho. Hindi okay. Anong okay sinasabi mo? Magpahinga ka na. Sige na, kaya na namin ito. Nay, alam mo kung ano yung pinakamahal na regalo ngayong birthday ko? Ano? Ikaw. Wala lang, feel ko lang ang swerte-swerte ko. Kasi kayo yung nanay ko Nay, thank you Maraming salamat po. Kasi for 18 years, nandyan kayo para alagaan ako. Mahalin ako. Nay, thank you. Salamat. Alam mo na. Kung alam mo lang. At yan ang tatandaan mo palagi, ha? Mahal na mahal ka ng nanay. Minsan pa makita ka, damdamin